Magandang hapon po, purihin po ang Panginoon. Ayan, ngayon ay November 7, 2024. So, tayo po'y manalangin. Amang banal, salamat po sa araw na to, Panginoon, na muli makapagdala kami ng iyong mga salita. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, O Diyos. Dakilang Diyos, patuloy ka namin paglilingkuran. Ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na naglalaan na lahat ng aming mga kailangan. Ikaw ang Diyos ng tumutugon, Panginoon, sa aming mga pangangailangan at sa aming mga panalangin. Ikaw ang Diyos ng lahat ng tao sa mundo, Panginoon. Purihin ka, dakilang Diyos. Salamat po sapagkat binigyan mo muli ng lakas ang iyong abang likod, Panginoon. Muli, mangusap ka sa oras na to, Panginoon. Samahan kami na iyong banal na Espiritu. O Diyos, nawa ang iyong mga salita ay patuloy na magdala sa bawat isa sa amin, O Diyos, upang higit kaming makapaglingkod sa iyo, Panginoon, upang higit ka namin makilala. Hallelujah. Salamat po. Patuloy namin nilalapit sa iyo ang mga may sikreto, O Diyos. Ikaw ang patuloy na magpagaling sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw ang maglalaan ng lahat ng aming mga pangangailangan. At sa mga oras na to, Lord, patuloy namin pinagkakatiwala ang FB Live na ito, Panginoon. Patuloy ka magbukas ng puso at isip ng aming mga kaibigan. Salamat, Ama. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mati po tayo ng happy birthday. Happy birthday to Loy Flores. Happy birthday to Marilu Cabaro Espinosa. Happy birthday to Kim Jason Sata Cortez. Happy birthday to Roy Arsiaga. Happy birthday to Renz Mark Abe Carpio. Happy birthday to Joy Beronggoy na lang po. Yan. Hindi ko ma-pronounce kasi pangalan niya. Pasensya na po. So, happy birthday to Maria Shali Aguilera Rodriguez. Yan. So, November 7, 2024, happy birthday to all the birthday celebrants. Even you are not in my friends list, I want to greet you happy birthday. May God bless you. May God continue to guide you, to give you wisdom, to protect you, your family, and may God give the abundance of His blessings to you and to your family. So, happy birthday po. Yan. Naninibagan ko kasi medyo tinaasan ko yung ano lang natin. Thank you po sa lahat na nagsusupport po sa akin. Yan. Kita yung putik ko. Salamat po talaga from the bottom of my heart. And ano na naman to, medyo bloody. Yan po. Alam niyo po, habang nag-share ako ng Word of God, yan, ay inaaral or iniisip ko rin or ipinapaunawa sa akin ng Diyos bakit niya ako pinagkatiwala ang magdala ng kanyang mga salita despite my shortcomings po, despite that I am not a Bible student, na despite my weaknesses. Yan. So, I thank the Lord, naka-devotion ako kanina talaga. And I sleep 6 p.m. kagabi dahil sumakit na po yung likod ko, and by the grace of God, I had a good sleep. When my brain needs to rest, I will sleep na talaga. So, maaga ako nagising. God knows it is my prayers to have my, iyakin na naman tayo ngayon, to have my daily devotion. But because of my weak body, most of the times, I can't po talaga. Sinasabi ko naman na, hirap ako talaga magising. Yan. I mean, nananaig yung panlalata po talaga ng katawan ko. Yan, para bang, gusto ko talaga, kaya lang, babangon pa lang ako, hirap na ako, para, ayun mo po. Pero by the grace of God, kanina, pinagtagumpay ako ng Panginoon, purihin po ang Panginoon na tayo nakapakinig po ng daily devotion po, morning devotion. At, yun nga, this morning, it just came to my mind that by the grace of God, na I prove to Him that I am a true disciple of Him. No po. So, I've been through a lot.
you can say tests and temptations nga po sa buhay ko. The church people had accused me for a lot of things. My family and other people accused me also of some things. My husband with his family, they know what they did. Making me a bad person to my children, especially the two. People belittle me, but despite all those accusations, hardships, all that I've been through, I never put any hatred in my heart po. So, despite what I've been through, I keep my faith to God. I didn't turn to God. I stayed in the church, nagpakababa at sumunod po sa Panginoon, Lord to God. I never fake myself. I'm showing the real me, even in the church. Kundi lang talaga po, friends ko talaga sa church. Those people who know me talaga. Yan, and may lalapitan tayo. Kaya kumbaga sa church po, I know somehow na rin talaga, yung kung sino lalapitan ko talaga na, from my heart, in my heart na, medyo kilala ko na sila. Yan, so, by the grace of God. And what my children had been through, if I did not come here to be with them, naging utusan, mga anak ko, I myself, very rare case, mag-utos talaga sa kanila, they know. Tinuturuan ko silang maging mabuting tao instead, malinis at maayos sa sarili at sa bahay. Yun ang lagi kong inaano talaga sa kanila. I mean, sabi mo ng ano yung boses mo, pero yun yung gusto ko ituro sa kanila. Like what my mother and my family, my parents taught me. Yun lang po. Na gusto ko, since matagal ako wala sa kanila, di ba? So, gusto ko kung paano ko pinalaki ng parents ko, ganun din sana sila. Makabawi ba ako? Kaya. So, sinubukan lang ako ng Panginoon, hinanda niya ako para gamitin din. Tinest niya lang ako kung true disciple talaga ako. And I thank the Lord, without His help, with His words, He sent ones who taught me who I am right now. Today, I hope this will be the last. Yan po. So, nandito na pala to. Hindi ko pala na yan. So, yun nga. Na, kaninang morning, na ko lang na, yung parang additional ba? Na, I know myself, eto nga ako, ganun parang kaganyan. Pero yung mas, kaninang, since nakapag-devotion ako, na parang ibinulong ng Panginoon na, by the grace of God, napatunayan ko na, yun nga po, tayo ay true disciple. Kasi nga, hindi ako nagtanim ng kahit anong galit sa lahat. Yan. So, and I hope this will be the last. Some things I told you I kept in my heart because of love. Pero, para I hope na sabi ko na lahat, wala na ako i-keep pa sa Panginoon. Kumbaga wala nang, parang sinasabi niya sabihin, dinatago ko pa. So, I hope po na eto na yung last, wala na akong utang sa Diyos. Napopurin po ang Panginoon. We as parents, di ba, kung sino mga parents dyan, should be responsible to all our children. Para sa akin, till they get married. So, yung, kumbaga, kasi ganun yung parents ko eh. Ang kuya ko yata yung huling nagkapamilya. So, talagang, andyan pa yung support ng nanay ko kasi binata pa siya. So, si Andrea ay talaga pa na should be sinusuportahan ko. But since I cannot support her because of my situation, kumbaga parang siya tumutulong sa kapatid niya, sa nanay niya, po. So, meaning, hanggang magkapamilya nga. And discretion na nila, if, discretion of the one who finish, di ba, college, ganyan, if they will, di ba, if they will finish the college, if they will help, nasa sa kanila na talaga yun, po. So, si Andrea, nung nag-stop sa school, nung nagka-problema na nga ako,
nag-help, nag-help yung sister ko, si Cathy, and yung ate ng husband ko, yung sister-in-law ko po. During that time na nagka-problema nga ako, but nung nagka-problema, sinusundan ko, ayoko po mawala, baka bigla na maiyak ay mawala na naman ako. So, nung nagka-problema nga ako, yung na-step yung help ko nga kay Andrea. And I did not remember any instance that Andrea asked me for anything. What she have now, her condominium, traveling, yan po, sa kanya lahat yun. Walang hiningi ang anak ko sa akin, ni Cinco. Nagta-travel siya ngayon as of this time. I don't know where she is. Kasi recently she is in Thailand, if I'm not mistaken. So wala akong binibigay sa kanya. And yun nga, nung ako ay hindi na nakakapagpadala, yung tita Cathy niya, tita Amin niya, nakatulong sa kanya, sa akin talaga. Kasi during that time, sinabi naman niya sa akin na nag-working student na siya. Kumbaga artist na po siya, parang to survive kung may mga kailangan pa siya. 'Di ba? So hindi mo kasi pwedeng iasa nga lahat. Kung meron kang ibang gustong since capable naman siya, nagdo-drawing na siya. So she did the hard work na talagang maging working student po. Yan. And the other day, my husband asked me again, yan, sorry na naman kasi I know that people may get hurt, pero I hope na wala na nga akong utang sa Panginoon. Masasabi ko na, although I'm confused nga po, sabi ko, eto ba yung ng Holy Spirit or ng Word of God? Kasi ang Word of God, the Word of God is teaching us to be a perfect disciple of God, training us, yan. And ang Holy Spirit is also rebuking the bad things. Yan po. So, parang sabi ko, nag-come up na lang ako na, si Holy Spirit or Word of God, pareho na lang din yun na po. So, the other day, my husband asked me if may 1K 1,000 pesos po. Wala na siyang budget. Sabi ko sa kanya, kakabigay lang na ate niya, which is, that was November 3 or November 5. Yan. So, nagalit siya sa akin. Kung ayaw mong magbigay, sabihin mo. Yan. At yun na iniiwasan ko talaga. Na sabi niya, ayoko na makarinig ng anything. Kumbaga, kung ayaw mo, di sabihin mo na lang, ganyan. Ayaw niya na sinasabihin. That means to sin. Yan. So, he knows how I'm helping sa bahay, sa mga bata. I'm paying the internet. Yung ibang gamit ng mga bata. Yung nga sabi ko, somewhat God or the Holy Spirit is telling me to check his mobile just only if I need to discover something. He knows better than me. May padala para sa mga bata na hindi naman dumarating sa kanila. And several times, I kept quiet. Nung nag-away kami ni Jayron, I shared that in my FB Live. Kasi my husband really does not know how my children loves him so much more than they love me. Diba? Sabi ko, maiyak ako. Yan nga, to the point na kumbaga gustong pagtakpan pa ni Jayron yung kamalian na tatay niya. Yan. So, kaya kumbaga inaano ko siya na ayokong ang mali-mali. Yan. Okay. So, almost 7 years ako di nakauwi. I know my shortcomings as a mom and a wife. That is why I will accept anything. 'Di ba? So, kumbaga, nung before po, na, yung nga, nung may inutos sa akin ng Panginoon na i-post mo sa FB yung ganyan, sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng chance, tatanungin ko na lang siya. Yan. And that time, yung tatanungin ko ay yung itatanong ko kung ano ba tawag dito? May nililihim ba siya sa akin?
And he bluntly said, baka ikaw may nililihim. And after that, kasi sabi ko sa Panginoon at that time during my, when he told me na tatanong ko muna after, pag hindi saka ko sasabihin sa FB Live ko. And that was the time na sinabi ko nga sa FB Live ko. And that, the next day yata, parang he stayed in the backyard for the whole day or until the next time. Siko, thinking that how she knows everything. Yan po. So, glory to God. Na, kumbaga, bakit niya nalalaman yung mga kakaibang bagay, or I really don't know, only God and Him, na, kasi nga sabi ko, He will never, ano ba tawag dito? He will never accept or, yung sa Tagalog, kahit sa Tagalog, kumbaga magde-deny pa rin. Na po. So, yun nga, 7 years ako hindi nakauwi. Marami kong shortcoming as a mom and as a wife. That's why, yun nga, I will accept anything. How I wish He knows how I prayed so hard for him and his family to accept salvation. Otherwise, they will not surely love what will happen if they will miss the rapture. So, I will not be in front of anyone or in front of you right now sharing the word of God if I have grudge to anyone po. Ayan. So, yun lang yung nag-ano sa akin kanina na dahil hindi ako nag-keep ng something, nanatili akong mababa, nanatili akong ganun po. Purihin po ang Panginoon. At supposed to be iba po ang topic ko today. Pero I'm running out of time na nga at kanina sumasakit na likod ko. So, and by the way, siguro magiging intimate ako sa inyo, diba, tong mga these days ba, na I am not sharing the word of God just to share, just because God is entrusted me something, a big task. I'm sharing the word of God because whom God loves, I love also. No po, na I want to be faithful also to God. And yun nga, as I've said yesterday, na my fear to the Lord, ganun na lang po, na I also fear the people, diba, if they will miss the rapture. Yun yung nakakatakot po talaga. Yan. And talagang daily nga sabi ko, I prayed so hard, or sabi mo na I prayed for my family one by one. Each of them, I have different prayers talaga na ginagawa ko yan. How many years na po? Yan. Hindi ko na basta how many years na po. And sabi ko nga, when I knew the rapture way back 2015, I really wanted to go home at that time to let my family know the salvation, to receive salvation. But that time, I was not able to come to go home because of my problems po. I was in deep trouble at that time, parang in my peak po, no po. So, and yun nga, praise be to God that during that time also, I passed the test of the Lord. Yan po, so all the tests and temptations. Kaya nga sabi ko, di matatapos po yung tests and temptations. So today, the title of my, and since we don't want to keep our life, di ba, long, dire-diretso lang po. So the title of my FB Live today is The Attributes of God. So katangian po ng Panginoon. And so many attributes, but I just took some. We can come to know who God is through Jesus. He is the most complete revelation of the attributes of God. And, di ba, Paul writes in, Jesus is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. In Colossians 1:15-16 NIV, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or power or rulers, authorities, all things have been created through Him and for Him. Yan nga po. So, kung sa atin lang, we are helpless to understand the attributes of God, He has chosen to reveal Himself through
to us through the natural world, yung creation niya nga po, through the Bible, and most fully through Jesus, His Son. Lord to God. First attribute I took. First, God is Spirit. In John 4:24 NIV, God is Spirit and His worshippers must worship in the Spirit and in truth. Ang doble ko, ano pala to? In Acts 17:29, New Living Translation, and since this is true, we should not think of God as an idol designed by craftsmen from gold or silver or stone. So, we will not explain too much. Second, God is infinite, eternal. So, halos pareho po. Second Chronicles 2:6 NIV, but who is able to build a temple for Him, since the heavens, even the highest heavens, cannot contain Him? Who then am I to build a temple for Him, except as a place to burn sacrifices before Him? In Psalm 90:1-2 ESV, Lord, you have been our dwelling place in all generations. Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting you are God. He is limitless in every aspect. No space can hold God. He is omnipresent, so no knowledge escapes Him. He is omniscient. Yung nga po, alam niya lahat. Nothing is more powerful than Him. He is omnipotent. Makapangyarihan ng Diyos sa lahat. Glory to God po. And third, God is unchangeable or God is immutable. James 1:17, New International Version, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Though God has existed from eternity past through today and into eternity future, He hasn't and won't change. During His time, He was perfect a billion years ago, and He will be perfect a billion years from now. So, any change we understand in God comes from our side of the relationship with Him. It's because we see Him differently, not because He is different po. So, depende na lang sa atin kung paano natin titingnan po ang Panginoon. Fourth, God is wisdom. Romans 11:33 in Good News Translation. How great are God's riches, how deep are His wisdom and knowledge. Who can explain His decisions? Who can understand His ways? Not only does God know everything, but He is able to use that knowledge perfectly po. Glory to God. There is nothing which escapes His attention, and our lives are entirely in His hands. Glory to God. Fifth, God is holy. In Psalm 99, verse 9, New International Version, exalt the Lord our God and worship at His holy mountain, for the Lord our God is holy. 6. God is just. Nehemiah 9:33, New Living Translation. Every time you punish us, you are being just. We have sinned greatly, and you gave us only what we deserve. 7. God is truth. John 14:6, NIV. Jesus answered, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, God both speaks and acts honestly in all His ways, but He is also the source of all truth. So, because God is truth, His written word, the Bible po, and the living word, which is Jesus Christ, are completely trustworthy in all they speak about and in all they do. 8. God is good. In Psalm 103 verse 8 NIV, the Lord is compassionate and gracious, slow to anger and abounding
in love. So, hanggang 8 lang po ang kinuha ko. Although, maraming ang katangin po ang Panginoon. Marami siyang, kumbaga, lahat-lahat na yung infinite, eternal, lahat ng lahat ng halos isipin mo, ang Diyos na po yun. Kung kulang tayo sa wisdom, kaya nga, di ba, kung tayo nakulangan sa James po yata yan na humingi po tayo sa Panginoon dahil ang Diyos magbibigay sa atin ng karunungan. Kaya nga sabi ko na I told you, di ba, several times, I don't have the wisdom from myself talaga if I will, kaya nga when God told me, alam ko kasi mahina ako. Yan. But by the grace of God nga, we are always listening to the Word of God from the sent ones of God. And, yun nga, I didn't realize that there will come a time that God will use me po. Yan. So, those what I'm sharing to you is from God Himself. Yan po. Kumbaga, tinutulungan tayo ng Holy Spirit. Yan. Kaya, sabi ko nga, by the grace of God, to our viewers, to our loved ones, yan po, na we can go to the church, diba? So that, yung nga, we can receive salvation, repent, confess our sins, be baptized, and we will receive the Holy Spirit po. And we will live holy, yan, we will come to know God more in-depth, diba? More in-depth talaga. The real God, the true God, which we must worship in spirit and in truth po. And God is really looking for His true disciple. And yung nga, by the grace of God, na despite all the tests and temptations I've been through, na I prove to God na totoo talaga akong disciple po. Yan. So, by His grace talaga, hindi naman ako I will not parang overcome all that tests and temptations without the help of God, without the work of the Word of God po. Yan, without ano ba tawag dito? Talaga really seeking the face of God. Yan po, hindi talaga kumbaga lumalakad ka sa pananampalataya, sabi nga ng mga lingkod. Hindi ka we will live by faith and not by sight. No po. So, yan po. Sana bukas, kasi supposed to be nga, hindi yan ang aking itadalin ngayon. Pero sabi ko, maubusan ako ng oras. Since gusto ko nang tapusin yung aking testimony kanina, para, sabi ko nga, I hope wala na akong, para kinikip pa, na Lord, ako baka alam na Diyos talaga, ayaw kong sabihin ganyan po. So, yung nga, by the grace of God, pinagtagumpay tayo ng Panginoon, and sana sa ating mga kaibigan, gusto ko lang po malaman nyo na mahal tayo ng Diyos. Yan. At ayaw ng Diyos, may mapahamak. Yan. Kung paano ko nagpe-pray sa aking buong pamilya, sa mga kaibigan ko, kakilala ko, sa inyo rin lahat. Diba? Kumbaga, dahil lalo na sa asawa ko, sobra, na talagang sabi ko, Lord, gusto ko talaga mag-start lang siya. Accept yung salvation, ang Panginoon. Kasi, di ba, who knows, baka dire-diretso na maano niyang mahalin ng Panginoon talaga. Yung the way, how, parang the way I love God po. Yan. Kaya sana nga sa buong family niya, dahil kung hindi sila tatanggap ng salvation, lahat ng ginawa nila, 'di ba, hindi sila makakapag-repent, 'di ba, ma-confess yung mga kasalanan nila at hindi sila makatanggap nga ng kaligtasan. Napaka hirap. May iwanan po sa rapture. Yan. So, yun yung inaano natin, yun yung pinaglalaban natin na maraming taong maligtas, maraming taong hindi nakakaalam ng katotohanan, maraming nagbe-preach, pero hindi nila alam ang kanilang pinipreach because sila nga yung kumbaga, yung sarili nilang kaunawaan ang pinipreach nila. Yan, kaya nga, di ba sabi ko bago ko paano yan Lord, hindi ako totally, but by the grace of God,
pinanindigan nga natin ang pagtawag ng Diyos. Yan, na makapagdala po na kanya mga salita at I'm doing my assignment po talaga. Yan, kasi ayoko rin naman mapahiya sa Panginoon na hindi ako gagawa ng assignment. Yes, He's helping me. The Holy Spirit is helping me. But I need to continuously prove to God that I am a true disciple of Him. Yun po. So, I hope you learn something. The God's Word enlighten us na wag na po tayo magpatumpik-tumpik. Anytime now ay magra-rapture po. Yan, hindi natin alam. I really don't know lang din. Pero, iba na yung handa ka, 'di ba? Sabi nga, wake up. This is the time to wake up from your slumber. So, kung may kakilala kayong mayaman, artista, 'di ba? So, nalaman yung katotohanan, tumanggap kayo. You have received salvation. You know rich people there na they don't know the truth. They need also to receive salvation. Why not, 'di ba, share it to them? 'Di ba po? So, matutuwa ang Panginoon kasi isang makasalanan nagsisisi po, nagdiriwang ang mga anghel sa langit, lalo tigit ang Panginoon. No po? So, purihin po ang Panginoon, yan sa kanyang mga salita, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, minsan pa, muli kami nagpapasalamat sa araw na ito sapagkat ititawid mong muli ang iyong abang lingkod. Panginoon, salamat po sa kahabagan, sa iyong awat biyaya, sa karunungan, Panginoon, na hindi ko matatamo kung wala ang tulong mo, dakilang Diyos. Hallelujah. Salamat po sa aming mga kaibigan na silang tumunghay sa oras na to, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain, O Diyos, ang bawat isa sa amin, Panginoon, at patuloy silang magnasang makapakinig na yung mga salita. Patuloy silang magnasang higit kang kilalanin, dakilang Diyos, Panginoon, at patuloy nawa na bigyan mo sila ng damdamin, nagdudumaling damdamin upang makatanggap ng kaligtasan. Panginoon, patuloy mong dalhin ang bawat isa, O Diyos, sa matagumpay na pananampalataya, Panginoon, na sila, O Diyos, ay lalakad sa pananampalataya, Panginoon. Hallelujah. Sa mga oras na to muli, O Diyos, na patuloy kang gumawa makapangyarihan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ano man ang kalalagayan ng bawat isa, dakilang Diyos, abutin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami. O Diyos, hindi ka nagtatangi ng tao. Mabuti at masama, O Diyos, ikaw ay tumutulong, dakilang Diyos. Kaya't nawa, Panginoon, na sa aming mga kalagayan, Panginoon, sa aming mga abang kalagayan, ikaw, O Diyos, ang laging aming maging pag-asa, Panginoon. Ang bawat isa sa amin, huwag umasa, O Diyos, sa kung ano paman, sa aming lakas, sa aming sa kapangyarihan, sa aming mga tinatangkilik, dakilang Diyos, bagkus sa iyo. Sa iyo mga salita na nangangako, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, pinupuri ka namin, O Diyos, at Lord, patuloy namin ibibigay ang lahat ng pagtitiwala sa aming Panginoon. Sa pangalan ni Jesus na Haring darating. Amen. Glory to God po. So, yan, medyo gumabi na kay iniwasan ko rin kasi medyo late na nga po. Salamat po uli. And bukas, I think Friday, today po, walang pasok ang mga bata. Yan. So, hindi ko alam po bukas. Mag-ingat po tayo. May bagyong Marce dito po sa dako ng Pilipinas. Yan. So, God bless us all. Salamat po.